Hi, it's me Candy and welcome to my channel. At para nga sa ating video ngayon, narito na ang pinakihintay nating pagsagot ni John sa live ni Jelay at ni Tony Fowler regarding nga sa kanilang mga issue ng third party at sobrang daming revelation ng nabunyag. Kaya naman isang pang malakasang shoutout muna kay Carl Aldin sa pagsend niya sa akin ng live ni Tony Fowler at saka kay Mama Colleen sa pagbigay naman sa akin ng video ni John sa kanyang reaction, sa kanyang nilabas na video regarding nga dito sa kanilang issue. So para sa akin, napatasik mo na yung video. Joke lang po. Una ko pong napanood yung video ni Tony Fowler sa reaction niya doon kay John, and then after napanood ko nga tong reaction ni John. Actually, una sa lahat, thank you at sumagot ka sa kasi ito na trigger na si Tony eh. Alam mo yung wasak na wasak siya, and hindi ko alam, pero ang naramdaman ko dahil hindi naman siya live at edited na yung video, pakiramdam ko malinis na talaga siya. Ito talaga yung sinasabi ni Tony na hindi ako tulad ng iba na magvi-video, o hindi ako tulad mo, parang something na ganun yung sinabi niya, kasi parang masyadong malinis na lahat ng sinabi ni John, mga bilang, alam mo yun, kwentado. Siguro ayaw niyang makasira ng damdamin sa video na to dahil may pinangangalagaan siyang reputasyon. Pero bro, wala na yung reputasyon eh. Wala na eh. Alam na ng lahat. Alam na ng madla. Nakita na lahat ng baho. Wala na. Kung pupuntahan po natin ngayon itong naging video ni John, makikita natin dito na natawa ang maraming tao lang. Sa reaction po ito sa Facebook 48,000 ang nag-laugh, 40,000 ang nag-like, 10,000 ang nagalit, 5,000 ang nagulat, and 3,000 ang nalungkot, and 1,000 lang ang nag-heart. Sa video na ito, samut-sari ang naging reaksyon ng ating audience. Marami dito ang magkakapareho ang naging sentiment. Iilan sa mga ito ay nagsabi na sino namang tangang animal ang aamin sa sarili ng kanyang kasalanan. Idiot, you're a piece of shit. Kawawa naman yung dalawang babae. Honestly, naramdaman ko talaga sa video ni John na masyado siya nagmamalinis, na hindi ko alam eh. Kasi pakiramdam niya, una sa lahat kasi, hindi na siya pwedeng magmalinis dahil ang purot dulo naman neto is hindi siya naging faithful sa asawa niya. Kung sa simula pa lang naging faithful na siya kay Jelay, hindi naman siguro lalaki yung gulo. Kasi umatras naman na, di ba, si Tony sa mga kwento niya na nung nanghiram siya ng pera, pumunta siya kay Mark. Pero pagpasok sa kotse, di ba, andun si John. Oh, ang masakit lang kasi dito, di ba? Alam mo yung silang dalawa ni Tony yung may kasalanan. Pero at the end of this, parang si Tony na lang yung gusto niyang sisihin sa pagkakasala niya. Na parang victim shaming yung nakita ko eh. Victim shaming yung nakita ko sa ginagawa niya kay Tony. Sabi pa dito ng isa, hindi ko mapigilan mag-comment every time na minarinig ako na hindi maganda. Bobo ka ba, John? Ngayon, sisiraan mo porket lumabas na yung totoo? Nag-video ka na nga, pero wala ka pa rin bayag eh. Puro baluktot yung explanation mo. Nag-pass out lasing, may part na malala, may part na hindi. Ganun yun. Aminin mo na lang yung mga ginawa mo kesa sisihin mo pa si Tony. Huwag mo na linisin yung pangalan mo para hindi na humaba tong issue nyo. Mag-sorry ka, edi tapos na. Diba? Hindi ka pa umaangat, lubog na lubog ka na agad. Actually, karamihan sa mga nag-comment dito sa video ni John ay babae. Kung titingnan lang natin siya, puro babae. Kasi sa storyang ito, babae yung victim. Kaya naman, John, kung pwede lang, please, huwag ka na mag-feeling ikaw yung biktima dito sa kwentong to. Alam niyo yung nakaka-trigger lang kasi eh. Kung papanoorin natin yung mga videos nila, yung dalawang babae basag, durog. Inamin ni Tony dun sa kanyang naging last na live na, sige na, tinanggap niya na lahat ng blame. Sige na, ibinaba niya na yung sarili niya. Sige na, kung pokpok, kung maruming babae, kung lahat, sabihin niyo na, okay na, tanggap niya na. Pero never siyang naging deserving para sa akin na ikaw rin kasi, ikaw John eh. Hindi ko alam kung tama pa rin nasa isip ko, pero kahit anong gawin nating kwento dito, para sa akin, ikaw pa rin ang mali. And yung mali ni Tony, inamin niya na, sana ikaw aminin mo din. And then, ang gusto na lang dito ni Tony, mag-sorry ka. And tingin ko, si Tony, punding-pundi na siya, kahit anong pang mangyari. Kasi sabi niya, di ba, ayaw niya na mag-live, ayaw niya na mag-react, kung ano man. And masaya na siya. Kasi at last, sumagot ka. And then sa sagot mo, nakita ng mga tao at nakita ng lahat na nagsisinungaling ka lang. Na gusto mo lang manatili yung image mo, yung image ninyo, na Brad, wala na. Sabi pa dito ng isa, ano?
Di mo deserve kahit si Tony, lalo na si Jelay. Mamatay ka na mag-isa, tanga ka, nakakahiya ka, halatang play safe ka. Paawa effect, ang baho mo gumanap, John Gutierrez. Jutay ka na nga, wala ka pang bayag. Mukha kang ikinakahiya kung naging idol kita as boyfriend material kay Jelay. Sobra eh. Alam mo yun, siguro, alam mo yun, sobrang napakalang etchos nung pinaniwala mo yung mga tao na eto kayo, perfect couple, sobrang faithful, loyal, boyfriend material, ideal jowa, ideal asawa. Then in the end, lalabas yung tinatago mong aswang, tinatago mong multo, tinatago mong kalokohan. Sabi pa nga dito, parang mali ata yung sinabi mo na maging lesson sa inyo yung nangyari. Diba, dapat maging lesson sa'yo? Hindi naman kami yung gumawa ng kasalanan, ikaw yon. Mandadamay ka pa. Itong issue na to, let this be a lesson not only for him but for everyone, na sa inyo, sa lahat ng may mga jowa dyan, sa lahat ng mga vloggers, na huwag natin pekein yung mga ginagawa natin. Ilabas natin kung ano yung totoo. Diba? Kasi ayun yung nagugustuhan sa atin ng mga tao, yung authenticity natin, kung sino tayo, kung ano tayo, kung anong meron tayo, at hindi yung mga Brad. Kaya nga tayo pinanonood ng mga tao, kasi iba tayo sa pinanonood nilang teleserye, sa mga pelikula. Diba? Kasi alam natin mga pelikula, mga teleserye yan, kahit sabihin pa natin sa magpakailan yan, magpakailan pa man yan, o sa nasa MMK, meron direction na yan, meron ng script yan, hindi na yan yung legit na tunay na nangyayari. Unlike sa atin bilang mga vloggers and social media influencers, most of the time, dahil hindi ko masabing lahat and everything is nagiging totoo na, most of the time, lahat ng ginagawa natin is legit, authentic. Kung ano yung kung ano yung nakukuha ng camera, ayun yung kadalasang nangyayaring aktwal. Hindi siya planado, hindi siya scripted, hindi siya directed. Alam mo yun, kadalasan ayun yung mga priceless moments na nakukuha ng camera sa buhay natin. Ni isa sa video na to, wala akong nakita na nagtanggol sa kanya. Alam mo yung ang hirap kasi paniwalaan na sinasabi ni John na nagsisinungaling si Tony. Ang hirap magsinungaling ng dire-diretsong magsalita. Sobrang hirap magsinungaling ng nakatingin, hindi gumagalaw ang mata mo, nakatutok at emosyon, naglalabas ka ng mga sinasabi mo. Siguro sabihin ng iba, walang karapatan si Tony na manghingi ng apology mula kay John dahil kabit lang siya, hindi siya asawa. Pero alam mo yun, bilang isang taong nasaktan, ikaw, kung meron ka masaktan, kahit sino pa yan, kahit anong urang tao, ipakita mo yung respeto mo, ipakita mo yung paggalang mo, dahil walang taong deserve ang masaktan. Kahit ano pa nagawa niyan, kahit nakapatay pa, ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa ba? Mahingi ka ng sorry. At saka, alam mo, wala sa isang tao pa nagsabi ka ng sorry. Ikaw mamatay mo ba pa nagsabi ka ng sorry? Ikaw wala ba yan ng pera, kayamanan, fame mo pa nagsabi ka ng sorry? Siguro maraming taong magja-judge sa kanila dahil sobrang dali lang naman mag-judge. And you will never ever understand them unless you're on their position. Alam mo yun, lalong sumasakit yung bangs ko nung sinasabi ni John na bakit hindi ka humingi agad nung CCTV, ganyan, kaso para ikasuhan mo ako kasi na-offend pala kahit dahil nawa ko yung body parts mo. Men, sinabi na nga niyan, na-in love siya sa'yo. Siguro dito na talaga matatapos tong issue na to. Tingin ko hindi na maglalabas si John ng another video. And si Jelay, I think nasabi niya na yung gusto niyang masabi. Sa side naman ni Tony, I think wala na, husto na. Hindi niya na kaya, wala na, nailabas niya na lahat ng bala niya, nailabas niya na lahat ng nararamdaman niya, pagod na siya. And it's time para sa kanila na mag-heal. And ayun sasabi nila, pag galit ka, okay lang, sabihin mo, umiyak ka, sabihin mo, ilabas mo lahat ng emosyon mo. Pero at the end of the day, learn to move on, forget. Matagal yung kakailanganin nilang panahon bago sila makamove on, makalimutan, para matapos ng tuluyan itong pinagdaanan nila. Ako, tingin ko si Jelay for sure, open arms niya pa rin tatanggapin si John. Kasi alam kong mahal niya si John eh. And kahit na ganun yung nangyari sa kanila, dun sa video niya, pinaprotektahan niya pa rin yung asawa niya. Siyempre, mahal niya yun eh. And then, para kay John, siguro sana magtinuna siya dahil sobrang blessed niya na magkaroon ng isang taong mahal siya tulad ni Jelay. And siguro para kay Tony, sana mag-heal siya sa lahat ng pinagdaanan niya and sa family niya, sa anak niya. Sana hindi ito maka-apekto ng husto sa bata. And then, kung ano man yung mga nangyari dito, sana may mapulot tayong aral, lahat tayo. Kasi ang daming taong
nakapanood, ang daming taong nag-react, ang daming taong nagmahal, sumubaybay, and maraming taong na-inspired sa mga taong ito sa lahat ng mga nakikita natin online. So this is Mika Day saying, always spread love, passion, affection, and always be loyal and faithful to your partner no matter what happens, no matter wherever and whoever we are with. Tama ba? So, makita na po tayo sa aking susunod na video. This is Mika Day saying, when you smile, don't say cheeks, say big cheese. And see you tomorrow, big cheese. Bye-bye.